Good morning mga ka-happy. Narito po na muli ako sa iyong harapan. Mag-share naman ako ngayon kasi nga kakaiba kasi nangyari uli sa akin. Bihira mangyari kasi sa akin to eh. Papaiyakin ako ni Lord. Dumaing kasi ako ng gabi. Sabi ko, Lord, na ayaw ko sanang muling sapitin ito. Yung alam mo naman mahihain ako. Ayaw kong nangingi sa mga kahit mga anak niya, kahit mapagbigay siya na hindi ako nangingi. Lalo naman na binibigyan nila ako ng pusa. Mahihain ko ako kahit sa mga maningaw ko. Alam mo naman po ito, iniwasan ko yun. Kaso yung binigay nila ay naubos. Bigla kasi hindi inaasahan meron kang na makausap na ganyan, anak mo nasunugan, siyempre hindi mo inaasahan na mabibigyan mo. At yung at yung sa church, pagka sa kapatiran na meron ganitong kailangan, masaya ako na meron ako nabibigay. Hindi ako, alam mo naman malungkot ako pagka may pangailangan, hindi ako makapagbigay. Alam mo naman puso ko talaga mapagbigay po ako, Lord. At yun ay kinagagalak ko rin naman. Tapos pusong nagbibigay. At saka sa gawain mo ka ko, Lord, eh tapat naman ako magbigay sa'yo. Yung binibigay ko para sa'yo. At saka sabi ko gano'n, tapat ako mag-love gift, mag-touch, offering, o pledge kako kung meron ako may bigay. Talagang nagbibigay po ako, Lord. Pwede po ba, Lord, mag-withdraw naman ako sa parang hinahanapan ko na sila, kinikwentahan ko sila. Sabi ko, Lord, pwede po ba mag-withdraw na ako sa yung kalangitan. Yes, mo sa akin pagpapala natin. Sa Malakay 3 din, diba? Pagka ikaw ay tapat na magbigay sa tithes, sa yung tithes, sa mo, kapo ay talaga bubusan niya langit kalangitan. Parang busa yung pagpapala. Parang gusto ko bang yung kay Lord Joy, sinasabi ko sa kanya. Parang pulo, hindi na po ako nawawala kasi wala naman ako kundi tumulong lang, yung bang sa nangailangan talaga, tsaka yung sa'yo, maibigay, ayaw ko na hindi na po dapat ako nauubusan dahil babalik mo naman sa akin daing ko ba kay Lord, yung lungkot ko, nalulungkot ako kasi wala nga ako pamasahe ng kinabukas, araw na linggo naubusan dahil hindi mo inaasahan, mayroong ganitong tao na sa kapatiran, may talaga nangailangan, maibibigay mo talaga. Ngayon, naubusan ako ng budget, binibigyan ako ng anak kong babae, nakita kami, paggastos mo mama, hindi ko tinanggap, kasi nga alam ko kabibigay lang niya at malaki-laki binigay niya, kaya nahiya akong tanggapin. At sabi ko, sige meron pa, yung pala, ganyang bigla ang bibigyan ka dahil nangangailangan sa church, ganyan, sa kapatiran. Talaga naubusan ako ng panggastos. Ngayon po, tinulong ko naman kako, yung tinights ko sa'yo, bakit kako ko nawawala? Pwede po, wala po ba akong sariling pera? Pwede po ba akong, maka-withdraw sa iyong kalangitan? Ang pagpapala, parang bang ko sa kanya. Pero hindi ako nagreklamo, talaga yun ay nasa laman ng puso at isipan ko na hindi naman ako umiyak nung gabi na yun, ng gabi na Sabado. Kinabukasan, preach nga si Bishop, Bishop morning at saka hapon, siya pa rin ang nag-preach, isang topic, ganun, kung online na preaching niya, hindi ako na-touch man ako, amen ako ng amen, pero hindi ganun kalalim, kumpara doon sa pag-attend ko na present sa church.
Eh di ngayon, isang topic nga, di ngayon, pag attend ko, sa topic niya, natatawa pa ako nung una, di sa mga preaching niya. Dahil nung ganitong ayan na, si Lord, maluha-luha na ako, ano, lalo na nung matatapos na talaga, na, lumapit pa sa akin si Bia kahit malayo pa siya, nakita niya siguro, medyo parang umiyak ako, umiyak ako. Ewan ko, bigla niya ako nalapitan. Nilapitan kay Gio, kahit malayo-layo ako, nilapitan niya ako, kamay. Eh, kung hindi lang siya tinawag, pakahag pa yun sa akin. Ganun ka talaga kabuti si Lord, kinukumport ka. Eh ngayon, tinawag nga lang siya, kaya dahil magko-closing prayer na. Closing prayer, ayan na, hindi na naluluwa, kundi tumutulo na talaga yung luha, saka may sipon-sipon na tumutulo. Hindi ko na makuha yung diso sa bag ko kasi kakalkalin ko pa, nasa loob ng bag ko. Ay kakatayo ako. Naman, mabuti, hindi ako sa mismong araw. Kung nandun ako sa mismong araw, kitang-kita pagluha ko, pag-iyak ko, pagsibi ko doon. Natouch ako kasi parang yung sagot niya, yung tanong ko kagabi, yung daing ko kagabi, nung hapon niya sinagot, nung nandun ako sa present niya, yung sa church, temple niya, nasabi niya, Bishop, kasi sa preaching niya, ano pa hanapin mo? Ano pa ang rereklamo mo? Yung iba nga may paa. Kayo nga may paa. Yung iba walang paa, sabi nga rin bakalakad. Ganun. At saka yung iba may pera nga, nasa ICU naman. Ganun ba? Huwag ka mareklamo, huwag ka malungkot. Ganun, kung ikaw ay nauubusan, kung ikaw ay nawawalan, dahil opposite yan, ay common yan na nararanasan ng lahat, ganun ba? Yun na nararamdaman ko kabi na dinaing ko kay Lord, na naubusan ako, nawalan ako ng pamasahe, ganyan. Dahil nagbigay ako sa mga nangangailangan. At parang kinikwentahan ko tuloy si Lord, hinahanapan ko doon siya sa mga dapat ibalik niya sa akin na ko, na ganun. Kaya ako nasabi kay Lord yun. Pero yung linggo nga, nung kinabukasan hapon, doon niya sinagot yung daing ko kagabi. Doon ako natuwa kasi nga, pinaiyak niya ako talaga. Natapos yung closing prayer, nung uwian na, talaga nagmadali na rin ako umiuwi dahil nakakaramdam ako ng gutom. Ayaw ko nagugutuman. Basta doon pa lang sa church, sagot na ni Lord yung naintindihan ko na. Yung sagot niya sa akin, yung prayers ko kagabi doon sa preaching ni Bishop. Maging sa closing prayer. Pagdating sa bahay, hindi na nga ako nagpalit ng damit at gutom na gutom ako, nagugas lang ako ng kamay at kumain na ako. May fried chicken lang ulam ko nung hapon na yun, ng Desante. Teka muna, hindi ko nasabi yung pecha, March 3, 2024. Taon, sinasabi ko para hindi ko makalimutan, di ba? Hindi nga, kasi importante rin sa akin ito, mga testimony ko, galaw at kilos ni Lord, naramdaman ko. Hindi ngayon, kumakain ako, malapit na rin ako matapos, pero hindi ko pa ubos yung kinakain ko na konting rice ba. Nag-rice ako kasi gutom na gutom nga ako Ngayon, hindi ko pa natatapos. Ayan na, kasi nabakit ko kasi, ang ganda ng live yun ang ganda kasi ng topic. Sabi ko, ng church yung daing ko kagabi, praise ko kagabi, nandun ako sa church, kinabukasan, hapon niya sinagot gano'n, na nandun ako sa church, na nadama ko talaga yung word, at saka ng closing prayer, ayan na, talaga hindi ko mapigil yung luha ko na tumutulo. Hanggang sa ba naman na kinikwento ko sa live, iyak na iyak ako. Talaga iyak na iyak ako, yung may dala nga akong tissue dito dahil
sobrang iyak ko talaga. Ang dami ko nagamit ng tissue na habang nagla-live ako, kumakain ako eh. Tapos na kumain, nabusog ba ako sa iyak na lang. Kinikwento ko yung nangyari doon sa church na nag-preaching, eh ganito, natamaan ako, nakikwento ko na ganito, na parang kinukorek ba ako ng Diyos. Huwag kang malungkot, huwag kang maghanap, huwag mo kong hanapan, maghintay ka, parang ganun ba, maghintay ka. Para kasi hinahanapan ko sila, kinikwentahan ko na eh. Paano kung ako naman ang kwentahan ni Lord? Inisip ko, ako balikan nila, kwentahan niya ako, kwentahin niya yung ano niya sa akin, mga binibigay niya blessing. Biruin mo, ako, hindi naman ako bumibili rito sa bahay, malahat, ano sila. Ang binibili ko lang sa pera ko, sarili kong pera, yung bang mga herbal, tulad ng kape, ano yun, food supplement, ganun lang, binibili ko sa lahat, sa anak ko na yan, grocery sa anak ko na yan. Ngayon, yan na at saka yung mga natatanggap, paalala pa ni Lord, yung binigay nung tinanggap ko, mga natatanggap kong pagpapala. Oo nga, hindi ko nga sariling pera, pero yung mga anak ko naman nagbibigay, di ba? Di ba ako masaya nun, anak ko, pinagpapala niya sa kanilang mga trabaho, pinagpapala ni Lord sa mga trabaho nila para meron sila ibigay sa akin, di ba? Para yun eh, parang naisip ko rin isumbat ni Lord sa akin yun. O kaya, ano rin niya sa akin ni Lord yun. Noon sa Boracay, naalala ko kasi, nung buhay pa yung nanay ko, pero malapit na rin siya kunin noon. Nung dumaing talaga rin ako na sobra kay Lord noon, kasi nung hindi ko alam na malapit na palang kunin nanay ko noon. Dumaing ako talaga na sobra sa kay Lord noon, kasi sabi, dinatain ko yung nasa puso't isipan ko, nasa nalungkot ko, o kaya yung takot ko ba. Sabi ko, Lord, alam mo naman may kahinaan ako at maselan ako. Ayaw ko kako ng na nag-aalaga ng may dumi, ganun. Nanay ko kasi malakas yun, pero hindi namin alam na yun na pala yung malapit na pala siyang kunin, kasi na yung pagkadulas niya na maselan, yun na pala ang dahilan ng pagkaano niya. Ngayon hindi ko alam na mawawala na pala nanay ko, ako kasi ang babantay doon. Siyempre, una, nakita namin nagpunta pa sa banyo. Abay, huling punta na pala niya sa banyo, ibig sabihin. Pero, ang kinatatakutan ko kasi, ayaw ko maselan nga ako, ayaw ko nakakaamoy ng dumi, ganyan, ganun. Ayaw ko na bang maranasan yun, kasi ayaw ko maranasan yun, ganyan, sa isip ko. Mandiriin nga ako at saka ganito, may diferensya na nga rin ng buto-buto ko, ba't ganito ako. Dinaday ko kay Lord ba, painahintulot mo Lord na darasin ko ito, na ako mag-alaga sa nanay ko. Mahal ko nanay ko. Ako nga nag-alaga mula pa noong bata ako hanggang sa tumanda ako. Ilang taon lang nawalay sa akin yun. Pero nung may asawa na ako, ilang taon lang nawalay sa akin yun. Pero bumalik na naman sa akin para sa akin makasama. Gusto ko siya makasama. Kaya lang nung natakot ako nung malapit na pala siyang kunin ni Lord. Hindi na siya makagalaw, hindi na siya nagpupuntang bayan. Niisip ko, ayaw ko mag-alaga ng may dumi. Sabi naman ng mga anak, Lord, hahanap sila ng magiging caregiver niya. Kaya lang ayaw ko rin magbigatan mga anak. Ayaw ko rin sila kasi umuupa lang sila. Ayaw ko naman, umuupa lang kami dun Ayaw ko ng na
dagdag gastos pa. Ako na lang, kaya lang Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya yung maglinis ng dumi. Ano ka akong kung ihi lang, okay lang. Alam nyo, nanay ko kinuha ng Diyos na 1 linggo na lang siya pala. Kinuha ng Diyos, hindi siya man lang dumumi, walang dumi, walang mabaho, ihi lang. Dahil hindi na nga siya makatayo, biro mo yun, 1 linggo, hindi pinadumi ni Lord ang nanay ko para lang sa akin, diba? Kasi iniiyak ko sa kanya yun Madiriin ako kakulot, hindi ko kaya maglinis ng ganun. Pero, nung nga, at saka, takot din ako na sa mamatay sa akin yung tao. Kahit nanay ko yun, ayaw ko nasa aking kamay masasaksiyan na mamatay yun. Kaya naghanap ako ng kasi hindi na nga gumagana yung nanay ko sinusubuan ko ayaw. Ngayon pinuntahan ko yung kilala ko dito sa namamasukan. Yun, pumayag naman na siya maglinis sa nanay ko, magpaligo ba. Hindi napapaliguan yung maglinis ng katawan ng nanay ko, magpunas-punas. At magpalit na rin ng niya. Kasi hindi ko kaya ako pumayag naman siya, kinuha ko ng wala yung mga anak ko may pinuntahan nun pero naghahanap sila ng caregiver. May caregiver, biro mo, ayaw ko sila pagkadosen, may natakontak na daw si Ruth na caregiver. Yung caregiver ba nawala, naligaw, hindi nahanap yung address namin. Hindi nahanap yung nanay ko, sila sana maglilinis. Hindi na siyempre gabi na nun, gusto ko malinis yung nanay ko ba, mapalitan kasi nga basa na. Isa niya ngayon, sabi ko yun, pumayag naman yung kausap ko, nakakilala ko, siya nagpunas sa nanay ko, nagpalit ng damit. Malinis si mama mo, wala naman dumi, sabi nga nun, thank you Lord, ganon. 1 linggo yun, kinuha siya nila, walang dumi. Pero hindi ko nilapitan nanay ko, natatakot ako na masaksiyan nanay ko. Humingi na lang ako, Lord, sabi ko sa nanay ko lang noon, mahal kita inang, sabi nga hindi, pasensya na ka na, hindi kita kayang buhatin kasi, kaya iba nagpalit sa'yo. Alam mo naman yun, ganun, hindi kita kayang, kaya iba nagbihis sa'yo. Sabi ko sa nanay ko, kahit hindi na nagsasalita. Sa totoo lang, takot talaga ako. Iniwan nila ako. Punta sila sa kasal niya sa overnight Nandun lang sa baba, nanay ko, may kwarto siya sa baba. Ako sa taas. Na hindi ko malang sinilip ang nanay ko. Takot nga ako sa masaksiyan ng nanay ko At saka nakakaramdam, basta natatakot na ako bumaba. Mabuti may banyo sa taas noon, tinira namin. Ngayon, hihingi na lang ako ng tawad kay Lord, patawarin mo ko kung sa oras na ito kailangan ako ng nanay ko sa tabi niya, hindi ko kayang siyang kasama na gano'n ang sitwasyon niya, hindi na nagsasalita. Hihinga na lang pero hindi ko malang makausap kasi nag-iisa lang po ako dito, hindi ko napabayaan ko nanay ko talaga na hindi ko malang siya kinausap noon. Na kasi takot nga ako masaksihan siya kasi nag-iisa lang ako noon. Yun pala yung huli na niya, pang 1 linggo na niya yun. Nung dumating sila, naabutan pa naman nila ng buhay. Tapos, dinala nila sa hospital. Doon na sa hospital. Doon na siya inabutan sa hospital. 1 araw pa sa hospital siya. Hindi ko malang siya kinausap sa tawarin mo ko Lord, alam ko kay naangko ka ako. Ayoko nang nasakasaksi ng mamamatay na hindi ko pero nanay ko, naasikaso ko naman yun, naalagaan ko. Yun na yung bata pa ako na nag-aalaga, pag nanganganak yun ako ang taga-alaga niya, utusan niya. Yung nga isa pang yung binain ko kay Lord, nung umiiyak ako nung nabanggit ko nanay ko. Nung buhay pa kasi nanay ko, dumatay nga ako. Matindi rin iyak ko nun dahil nga sa hirapan ako. Tapos ganyan pa.
makikita mo hindi na gumagalaw nanay mo, natatakot ako maglinis ng dumi, ganyan. Di siyempre, nabanggit ko pati yung, alam nyo naman Lord, ang dinanas ko noon, nung maliit pa lang ako, nauutusan na nila ako, yung tatay ko noon, paborito nila ako, utusan dalawa. Hindi naman ako lang ang anak nila, meron naman silang uutusan din, pero ako lagi tinatawag, hindi ako makapaglaro noon. Hindi ako makalabas ng bahay dahil lagi na lang silang may kailangan sa akin na ako inutusan. Kasi noon, masipag ako, nagluto na ako, kung saan ako nagpupunta para lang ganyan, tumulong sa kanila. Talagang ako inaasahan din nila noon na utusan. Kaya yung nanay ko noon, maliit pa lang ako, alaga ko na yan kasi pangatlo ako, pag nanganganak yan, ako ang taga-bantay niya. At nung lumaki ako, hanggang sa mag-asawa ko, yun lang, nung bandang huli na ilang taon lang nawalay sa akin, tapos nabalik sa akin. Tuwang-tuwa naman ako, kaya lang nung kukong na siya talaga ni Lord, di ko alam kung yun. Talagang pinagsisiyang ko yun Lord sa kiloniningi ko talaga ng tao, hindi ko siya malapitan, takot ako sa itsura niya. Na, hindi lang naman nakakatakot kasi nakapikit lang eh. Hindi ko man lang siya nakausap. Sorry Lord, tiniis ko nanay ko kako, lalo na nung magdamag, hindi ko man lang siya binabaan. Talagang tinaguan ko na siya. Di man lang niya ako narinig yung boses, lalo na nung nasa hospital, hindi na ako sumama sa kanila. Tinaon ko yun kay Lord at pinagsisiyan ko rin, patawad rin sa kahinaan ko. Dahil sa takot ko o sa diri ko na ganun, na pabayaan, dumaing ako sa yung ganun. Luwang-luwa ako. Alam mo ba, pagkatapos ng problema ko sa nanay ko, isang taon lang yata pagitan, 1990, kailan ba yung mag-pandemic? Ayun, bago mag-pandemic na, naka-isang taon na nanay ko na nawala na nga, naibigin na. Ngayon, nung dumating, yung bagong pag-pandemic, dumating yung manugang ko galing sa abroad. At kami daw ay magbabakasyon sa Boracay. Ayaw ko pang pumayag kasi ako, parang nanay ko rin na ayaw, hindi mahilig sa lakaran ba. Kahit magandang lugar, ayaw ko. Punta nga sa abroad, ayaw ko. Sinasama nga ako ng manugang ko sa Amerika. Yung iba, nagkakandara pa sa Amerika. Ako, ayaw ko. Sabi ko, hindi ko kaya doon. Ayaw ko, dito lang ako sa aking bansa. Ganun. Ayaw ko aalis. Yung Boracay pa yun Sabi ko, ayaw ko doon. Sabi ganun, dito na lang ako, maiwan ako. Ayaw pumayag ng manugang kong lalaki na iwan ako mag-iisa lang ako sa condo. Pag iniwan ako, 1 linggo daw sila magbabakasyon daw sa Boracay. Ayun, napapayag naman nila ako, sumama ako sa Boracay. First time ko sumakay ng airplane. First time ko sumakay sa airplane. Sabi ko, nung nandun ako sa Boracay, talaga naman, talaga maalala mo yung iyak mo. Maalala ko yung daing ko kay Lord na nanay ko, ganun nahirapan po ako dahil ganyan. Hindi naman talaga ako pinahirapan nun Yun na, ilang araw din ako naglaban ng damit niya, ganyan. Pero kinuha naman niya nanay ko, hindi naman, wala namang yung dumi nga, takot yung pupo. Matatanda, hindi naman ako nakaranas ng gano'n sa nanay ko. Lang talaga isip ko yung advance niisip ko na maglinis ang hindi naman pinayagan nila na maglinis ako ng poop ng matanda.
nanay ko. Yun kaya ako nagsisisi. No, doon na sa Boracay ako na feeling donya ako. Donya na talaga ang gaganda ng mga tiniran namin. Yung unang salta pa namin doon talagang wala kang gagawin doon kundi ano ka lang, tumingin-tingin ng view, sumama ka sa mga beach, sumama ka pandemic na nun. Talaga naman kahit bawal, may yung Fairways Blue Water kasi pinunta na, malawak yun may sarili silang private beach, yung mga private golf na pasyalan ba, mga ganyan. Parang sarap at saka di mo na kailangan ng sasakyan kasi kung gusto mo sumakay, meron silang tawag doon, service na na iikot ka, ganyan ba. Ang sarap talaga inikot namin yung may sariling beach yung Boracay, yung hotel yun tiniran namin. Talagang feeling doon niya, may tagalinis ng yung mga inuupahan namin talaga may tagalinis. Ba tawag? Yung basta may sarili kami tagalinis. Nakalimutan ko yung tawag doon sa English. Ngayon, hindi ako pinagawa ni Lord. Yung ko lang, nilalabang ko lang yung underwear ko sa Boracay. Talaga naman, pati pagluluto, di ko rin nagagawa kasi nga, doon una namin doon sa hotel na yun, libre ang breakfast. Oo, libre ang breakfast. Kaya, maghapon ma-order lang si, banugang kung pagka hapunan namin, dinner, ganyan. Kung saan kami pupunta, doon kami kakain, gano'n. Talaga naman nag-feeling donya ako at saka gaganda kasi ng lugar at saka gaganda ng bahay mga mansion yung mga inupahan namin kami. Doon pa nga ako nakasaksi ng yung helicopter na tatlong helicopter parating daw si Duterte talaga doon sa hotel na Fairways Blue Water na doon talaga bumababa doon napili ni dating presidente si Duterte na lugar doon sa hotel na yun. Doon babaan niya. Pagka may meeting siya sa Boracay, doon ang napili niyang lugar na hotel sa Fairways Blue Water. Kaya parating daw si Duterte doon sa mismong harap ng aming terrace yan. Sa harapan ko talaga yung tambayan ka na terrace, sa harapan ko lang talaga. Ilang di pa lang si tatlong helicopter na sunod-sunod bumaba doon. Malawak kasi golf yun malawak. Doon bumaba yung mga helicopter. Tinitignan ko naman si Sir Duterte, wala naman pala doon at pinauna lang yung mga niya. Pinauna lang niya, pero hindi siya bumaba. Ngayon, ganda talaga naging buhay ko doon sa Boracay, na 1 week lang daw bakasyon, pero inabot nga kami ng pandemic, di kami nakauwi ng noon kasi nga bawal, lockdown pandemic na, nung pa yun. Di ngayon inabot kami ng almost 2 years doon kami tumira. Gaganda ng mga tinira namin, hinintay kami nag-close sa Fairways Blue Water Hotel. Magko-close na daw sila kung saan sa kaming room na nilipat. Kasi palipat-lipat kasi nga isang linggo. Kasi nga magsasara na sila kasi nga wala nang tawag nila diyan, guest. Wala na silang mga guest. Kaya unti-unti na kaming kung saan nilipat-lipat na hotel nila hanggang sa dumating na sabi na hindi na po kami talaga close na po talaga kami. Kaya yun naghanap kami doon naman kami napunta sa condominium sa New Coast. Ang ganda rin sa New Coast sa condominium to sa New Coast. Ang ganda ng naging buhay ko hanggang sa Mount Luho sa napakaganda yung bundok na yon na mansion talaga din ang bahay.
tabi namin, harap namin dagat. Kita ko yung mga, barko, ganyan. Harap namin dagat at saka sa taas kami, ilang floor kami. Una, nasa underground kami tumira, isang buwan kami doon. Mas maganda pala sa taas, kita-kita mo kalawakan. Tumira kami doon na ilang buwan din. 7 months din kami doon sa condominium, yun. Sa mansion ng Mount Luho, ganda doon. Talaga, ang ganda. Ang ganda, may in love ka sa lugar ba? Yung tabi sa bundok talaga. Kinikwento ko to kasi yun ang comfort sa akin ni Lord nung lumuha ako ng bago niya kunin ng 1 linggo nanay ko sa puder ko. Luhang-luha talaga ako na isang araw na Lord, habang naglalaba ako ng damit niya. Ayaw ko maglaba ng pupo, ayaw ko mahirap. Ang sakit po ng balakang ko, ayoko po kasi di ko po kaya nanay ko, pero ayaw ko naman kumuha sila ng caregiver, kakayanin ko na lang, pero ayaw ko ng pupo, sabi ko, hindi ko kaya nanay ko, hindi ko, ayaw ko naman madagdagang paggastos nila, sabi ko, alam mo, hindi naman sila gumastos ng gusto sa nanay ko ng caregiver, kasi nga, na 1 linggo na lang siya. At saka naligaw yung caregiver kasi na nakuha nilang una. Ang nakuha ko ito, kakilala ko na lang ang nag-asikaso, nagpalit sa nanay ko. Yun lang. Kaya ako, dahil luwang-luwa na ako doon, para bang, ayun, pinuhos ko kay Lord yung luha ko na luha. Ayun, yung isa pong naalala na luhang-luha ako kay Lord na nagsusumbong, nagdadaing na ganito Lord, ayaw ko ng ganito, gano'n, at nahirapan ako, ganito na nga, kalagayan ko, hanggang ngayon, tumanda na sa akin nanay ko, hanggang ngayon ba, ako pa rin pagtanda niya, ako pa rin ba mag-aasikaso, naluluha ako, dahil nga nararamdaman ko hirap, pero hindi naman pinayagan nila na sobra kung yung kinatatakutan ko ay mangyari sa akin, ay mangyari yung nga poop, hindi naman naglinis ng poop. Alam mo ba, ang bait talaga ni Lord, yung iyak ko na yon. Kaya ako kinikwento yung lugar na pinunta namin, nagpiling doon niya ako, na talaga naman ang gaganda na tiniran namin nga. At tapos masipag pa yung manugang kong na magbigay ng ng biyaya talaga, ng pera. Bukod sa pera pa. Saka ako lang ayaw kong sumama. Hindi ako talaga mahilig sa mga lakaran Kung saan lang yung malapit, doon lang ako Doon lang ako pupunta. Minsan nga, nandiyan lang yung dagat bababa lang ako. Ayaw ko basta matanaw ko lang ba. Hindi ko kontento na ako. Ayaw ko, hindi na ako kailangan bumaba. Kaya lang hinahanap ko doon yung kaya gusto kong lumabas-labas din o sumama sa kanila. Dahil gusto ko yung sunset, sunlight ba yun? Sunset ba yun? Gusto makita. Saksihan kasi yung lugar namin na huling pinunta na hindi namin kita doon. Kaya yun. Kaya kinikwento, yun ang comfort sa akin ni Lord na yung iyak ko nung kunin niya nanay ko na ayaw ko mag-asikaso ng ganyan. Yung kapalit naman comfort sa akin ni Lord na pagkatapos ng problema ko na yun, na yung hirap ko na yun, ng kalooban at ng katawan ko, kinumport niya ako sa pamagitan ng Boracay. Hindi ayaw ko pa sumama. Napilitan lang ako kasi wala akong makakasama sa bahay. Isang linggo lang dapat doon schedule dahil kaso dahil naabutan kami lockdown pandemic, inabot kami halos na 2 taon doon. Naging na nga ako, local citizen doon local na ba yun? Ang tawag doon, oo, naging na ako ng Boracay talaga. Doon na rin ako nagpa-enjoy. Ngayon, talagang ang bait ni Lord, kinumport niya ako talaga doon na talagang pati pera, talagang sinabitan ako ni ng kada birthday ko at saka nung Pasko, New Year, talaga sinasabitan pa ako ng pera.
Sinasabit namin pera na binibigay niya sa amin. Siyempre, bibilangin mo. Ay, hindi ko nga nabilang pa eh. Pinagtugtog-tug. Nakadugtong-tugtog naman talaga si binigay niya. Pa-surprise nga, pagka mo ng ganito, pagbukas mo ng dedication, yung pala, mahabang pera na yung sunod-sunod na pera. Yan, sinasabit ko na, tuwan-tuwa ako. Sabihin mo, pandemic yun na, walang trabaho si Kano. Nagbibigay pa ng pagano na blessing, na malalaking blessing ba. Hindi tuwan-tuwa ako. Sabi ko nga, first fruit binigay ko pa nga kay Lord yung first fruit na yun eh. Di ba? First fruit, January na noon, nakapagbigay pa ako ng first fruit sa pinigay niyang, blessing sa akin ng pera. Kaya hindi ako nagkukulang din ng pagbibigay kay Lord. Ngayon, yung bait ni Lord mag-comfort, pag pinalitan niya ng tuwa, saya, blessing, yung daing ko sa kanya. Alam mo ba, ito iniisip ko na naman to, umiyak na naman ako dahil naubusan nga ako, pinapos ako. Wala na ako ng pamasahe, bibigay ko rin sa pagtulong, ganyan, sa kailangan tulungan. Inisip ko, baka may maganda na namang gagawin si Lord kasi naiyak ako sa lungkot kasi naubusan ako ng pamasahe sa church sa pag-atin ko, talagang napaiyak ako, naluha hanggang sa bahay. Siguro, naalala ko yung pagpunta namin sa Boracay na bago ako pumunta sa Boracay, talagang nakaranas din ako ng lungkot, hirap, gano'n. May comfort na naman sila na pararating. Ano naman kaya yun? Nag-i-expect din ako Aba, kailangan ko rin mag-expect kasi nagbibigay ako ng first fruit ba. Tapat ako sa pagbibigay kay Lord. Kaya nag-i-expect din ako ng balik ni Lord, di ba? Pero, pagka ganon, wag lang tayo magreklamo kay Lord. Yun ang number 1 na iniingatan ko, huwag magreklamo kay Lord, huwag mahanapan. Alam ko, sa Kanya naman ako umaasa talaga, inaasahan ko sa Kanya at masunugin ako sa Kanya. Yun, hindi naman tayo pabayaan ni Lord. Kaya ingat na ingat ako makapagsalita, baka ako'y makapagreklamo. Nag-iingat tayo na huwag tayo magkasala ba. Nung mapapalad nga tayo ngayong New Testament nung dumating si Kristo kasi nung teka, God bless you na mga kapit.